9:30 ng umaga at nandito tayo sa airport at magpipick up tayo. Open Sesame! Yun guys, mukhang itlog no. Isang magandang araw sa inyo mga guys and girls. Ayan, dinamay ko na yung mga girls kasi puro guys na lang ang sinasabi ko eh. Mali pala yung ginagawa ko, puro guys lang ang sinasabi ko. Kailangan syempre damay din yung mga girls para may manonood din sa atin na mga girls. Magandang araw nga pala sa inyo. Ngayon ay balik na naman tayo sa totoong buhay. Syempre sa lansangan nyo na naman ako. Araw-araw makikita kung saan may mga trap, kung saan nandun yung mga busy daan, kung saan merong mga hanap buhay, mga naghahanap buhay, kung saan merong makikita mga natatraffic at mga siksikang sasakyan. Yan ang lagi nating ruta, yung mga ganyang daan. Favorite natin yan kasi talagang yan ang way natin eh, wala tayong magagawa. At eto nga tayo, palabas na tayo sa aming napakaluwag na daan. Ayan, kitang-kita nyo naman guys. At napakaluwag talaga ng lugar dito sa amin. Eto ang pinakamasayang lugar para sa aking pagkabata. Dahil dito na ako lumaki at dito na rin ako tinubuan syempre ng buhok. At dito rin kami natutong lumaban sa buhay. Yung bagang mga hamon sa buhay dito kami talaga natuto. Kasi alam niyo naman dito sa Maynila, kung hindi ka marunong lumaban ay talagang hindi ka magtatagumpay o hindi ka makakaangat sa buhay. Kaya nandito lahat ng mga challenges, nandito lahat sa Maynila. Kumbaga parang sundalo kang isinasabak dito sa gera kapag nandito ka sa lugar na ito. Kaya kung hindi malakas ang loob mo dito sa Maynila ay talagang magugutuman ka. At syempre, samahan mo rin ng mabuting pakikisama sa iyong kapwa. Syempre, kailangan mo ring makipagkapwa-tao. Dito ay kung hindi ka magtatrabaho sa isang araw ay walang makakain ang iyong pamilya. Kaya kailangan dito hindi ka mawawalan ng trabaho kasi lahat dito ay binibili compare sa probinsya. Sa probinsya ay poproblemahin mo lang ay ang bigas o pambili ng mga rika-rikado. Pero pagdating sa mga ulam-ulam ay nandyan lang sa paligid ang mga ulam sa probinsya. Kumuha ka lang at maglibot ka lang sa mga gubat-gubat. Makakahanap ka na ng mga pang-ulam-ulam. Either dito sa Maynila nga hindi dito napupulot ang ganun ng ulam at kailangan mo talagang pagbanatan ng buto o pagtrabahuhan. Kaya maswerte kami o kayo na mga nanonood sa akin dahil hindi kayo umuupa dito sa Maynila o kung umuupa man kayo talagang medyo maganda yung trabaho nyo. Kasi yung iba talagang napupunta lang sa upa, sa mga bahay at pambayad. Talagang yung kinikita nila napupunta lang lahat sa mga bayarin sa bahay o pambili ng kanilang makakain sa isang araw. Kaya nakakalungkot talaga na yung ibang nakipagsapalaran dito sa Maynila talagang hindi nagsasucceed o nagtatagumpay. Kaya mas pinili nilang bumalik sa kanilang mga probinsya. Kaya lang, ang nangyayari doon sa iba wala na silang babalikan kasi karamihan binenta na nila yung kanilang mga lupa para lang makapunta dito sa Maynila. Hindi nila alam na mas mahirap ang buhay dito. Yung iba naman nakikipagsapalaran dito dahil malalakas ang loob nila at nagtatagumpay naman at nagkakaroon ng magandang trabaho. Yun lang po, parang naging madrama na ako. At yun lang po ang kwento ng aking buhay o talambuhay ni Barako ng South. At ito na nga pala tayo, tapos na tayo dito mag-pick up ng unit at papunta na tayo doon sa ikalawang destinasyon natin. Ang ikalawang destinasyon ko nga pala ay dito rin sa may bandang Parañaque, sa may La Huertas. Ang daan nung papunta sa La Huertas ay dito sa may Quirino o sa Barangay Tambo yung dadaanan natin. At malapit lang yung location na yun dito sa pinanggalingan ko dito sa airport. At nandito na nga iniintay natin yung case o yung kukuhain ko na unit. At pinatambay muna ako sa loob ng dental clinic. At nandito nga, dinaanan ko na naman yung isang magandang simbahan na lagi kong naaalala dito ay yung sa 10 piso, yung simbahan sa 10 piso. Ayan, nakikita nyo guys, kaparehong kapareho, pati yung mga detalye, pati yung puno na nasa harapan, nandyan din. Kaya lang hindi ko maipakita sa video ng isang buo.
Kasi nga kumbaga nakapatayo itong pagbibideo ko, hindi siya portrait. Portrait ba to o ewan ko kung landscape o portrait tong ginagawa ko. Hindi ko kasi kabisado eh. Pasensya na kayo. At nandito na nga tayo. Nakadaan na naman tayo sa Barangay Donggalo. Yung barangay ni Idol Andrew E. Shout out sa'yo. When the night has come. Oh yeah. At pinatay ang ilaw. O madalas lumalabas. Yeah. Banyo Queen. Yun, shoutout ulit sa'yo, Idol Andrew E. Andrew Ford Medina. Shoutout po sa iyo. At ayan na nga, nandito na tayo ulit sa Bertis, ang paboritong balik-balikan natin. Dito yung pangatlong destinasyon natin sa Bertis. At nandito tayo naglalakad sa may parking area. Ito yung parking area ng Bertis. Napakalaki guys. So, ayan o kung nakikita nyo. At ayan, ito naman yung pang-apat natin na destinasyon. Sa may Pasay naman to. At nag-pick up din ako dito ng case o unit. Case kasi yung kadalasan na tawag namin dito kapag magpi-pick up kami kapag tungkol sa dentures o dental. Case ang tawag dito sa amin. Ayun nga, napakaganda nung kanilang chandelier. Ang sarap pagmasdan. Pati na rin syempre, ito yung paborito ko, yung ginagawa ko lagi, yung sasakay ako sa escalator. Ito yung pinaka natutuwa ako kapag sasakay ako sa escalator. Syempre, nakakapawi ng ng pagod kahit papano na hindi ka maglalakad ng kaunti at nakasakay ka lang. Para kang nagra-ride sa nung kabataan mo para kang nagra-ride, parang binabalikan mo yung kabataan mo dito kapag napapadaan ako dito talaga sa escalator o kaya yung elevator pag sumasakay ako. At eto yon, ginabi na tayo sa Bertis, ang pinaka last destination natin. As usual, dito lagi tayo talaga inaabot ng gabi. Kasi nandito talaga yung laging mayroong case o paggawa sa amin. At syempre, magpapasalamat ulit ako sa inyo bago matapos itong aking video. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng manonood ko o followers. Maraming salamat po sa inyo sa panonood sa aking video. At ngayon pa lang po talagang nagagalak ako na merong kahit papano nanonood sa aking mga munting vlog. At sana kahit papano meron kayong napupulot na aral sa aking mga sinasabi o mga ginagawa sa buhay. Ito ay totoong buhay lamang po at salamat. Bye-bye!